Ang lakas ng katahimikan, isang kwento ng pagbabago sa gitna ng unos. Sa gitna ng maingay na lansangan ng Maynila, kung saan ang bawat tao ay tila nagmamadaling marating ang kanilang paroroonan, may isang lalaking nakatayo sa tuktok ng isang gusali, nakatingin sa walang hanggang abot tanaw. Si Lucas Mendoza, 35 taong gulang, ay dating kilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Ngunit ngayon sa gabing ito ng Enero 2026, ang kanyang mga mata ay walang laman, walang luha, walang galit, walang takot. Tanging ang katahimikan ng isang taong nawalan na ng lahat ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang hangin mula sa Manila Bay ay humahaplos sa kanyang mukha, dala ang amoy ng alat at ang mga pangarap na naglaho parang bula. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo doon, ngunit alam niyang ang bawat sandali ng kanyang nakaraan ay tila isang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. 5 taon na ang nakalilipas, si Lucas ang kinikilalang hari ng real estate sa lungsod. Ang kanyang kumpanya, ang Mendoza Properties, ay nagmamay-ari ng mga pinakamahalagang gusali sa Makati, BGC at maging sa iba't ibang probinsya. Ang kanyang pangalan ay laman ng mga business magazine at ang kanyang mukha ay makikita sa mga billboard sa EDSA. Ngunit higit sa lahat, siya ay may isang pamilyang itinuturing niyang kanyang pinakamalaking kayamanan, ang kanyang asawang si Maria at ang kanyang 2 anak na sina Paulo at Isabela. Sila ang kanyang inspirasyon, ang kanyang dahilan upang bumangon araw-araw, at ang kanyang lakas sa gitna ng matinding kompetisyon sa mundo ng negosyo. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan upang subukin ang isang tao, lalo na ang mga taong nag-iisip na sila ay matatag na. Si Lucas ay labis na nagtiwala sa kanyang kanang kamay na si Edward, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Sila ay magkasamang nagsimula sa maliit na opisina sa Quiapo, nagbebenta ng mga murang apartment sa mga naghahanap ng matitirhan. Si Edward ang kanyang kinikilalang kapatid, ang taong alam niyang handang mamatay para sa kanya. Ngunit ang pag-ibig sa pera at kapangyarihan ay may kakayahang sirain ang pinakamatibay na ugnayan, at si Edward ay nagpadala sa tukso. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng transaksyon na hindi niya napansin, isang maliit na detalye sa kontrata na tila walang halaga. Ngunit ang mga maliliit na butas ay maaring maging sanhi ng pagbagsak ng pinakamalaking gusali. At ang kumpanya ni Lucas ay nagsimulang gumuho ng paunti-unti. Unti-unting nawala ang tiwala ng kanyang mga investor, ang kanyang mga empleyado ay nagsialisan, at ang mga bangko ay nagsimulang kumalampag sa kanyang pintuan. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang imperyong kanyang itinayo sa loob ng 15 taon ay naglaho parang usok. Ngunit ang mas masakit pa rito, nalaman niyang si Edward ang nasa likod ng lahat ng ito, ang taong pinagkatiwalaan. Niya ay siya palang nagplano ng kanyang pagbagsak, na may mga lihim na transaksyon at pakikipagsabuatan sa kanyang mga kaaway sa negosyo. Ang gabing yon ng Disyembre 2025 ay nananatiling malinaw sa kanyang alaala. Nakatayo siya sa harap ng kanyang opisina na ngayon ay puno ng mga abogado at taga-ehekuto ng bangko. Ang mga larawan ng kanyang pamilya na nakasabit sa kanyang mesa ay tinanggal na, at ang kanyang pangalan na nakaukit sa pinto ay natatakpan ng isang maputlang papel na may nakasulat na foreclosure. Walang luha na dumaloy mula sa kanyang mga mata noon. Sa halip, isang malalim na katahimikan ang pumalit sa kanyang puso, isang katahimikang hindi niya maintindihan kung saan nanggaling. Doon niya unang naramdaman ang tinatawag ng mga sinaunang pilosopo na apatheia, ang estado ng kalmado kahit sa gitna ng kaguluhan. 3 buwan matapos ang pagbagsak ng kanyang kumpanya, dumating ang isa pang dagok na mas matindi kaysa sa pagkawala ng kanyang kayamanan. Si Maria, ang babaeng kanyang pinakasalan sa isang simpleng seremonya sa simbahan ng Quiapo, 12 taon na ang nakalilipas, ay nagdesisyong iwan siya. Hindi niya ito masisi, sapagkat alam niyang ang paghihirap na dinanas nila ay hindi madali. Ang kanilang magandang bahay sa Forbes Park ay naibenta na upang mabayaran ang mga utang, at sila ay napilitang lumipat sa isang maliit na apartment sa Tondo, isang lugar na malayo sa dating mundo ng karangyaan na kanilang kinagisnan. Si Maria ay hindi sanay sa ganitong uri ng pamumuhay, at ang kanyang pagmamahal kay Lucas ay unti-unting napalitan ng pangamba at hinanakit. Isang umaga nagising si Lucas na wala na ang kanyang asawa, kasama ang kanilang mga anak. Isang maikling liham ang naiwan sa mesa, kung saan sinabi ni Maria na kailangan niyang isipin ang kinabukasan ng kanilang mga anak, at hindi niya kayang manatili sa isang taong wala nang maiaalok. Ang sakit na dulot ng pag-iwan ni Maria ay mas matalas kaysa sa pagkawala ng kanyang kumpanya, sapagkat ang pera ay maaaring mabawi, ngunit ang pamilya ay hindi. Sa mga gabing nag-iisa siya sa maliit niyang apartment,
Naririnig niya ang mga tawa ng kanyang mga anak mula sa kanyang alaala, ang mga ngiti ni Maria na dati ay nagpapalakas sa kanyang kalooban. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay nagsisilbing mga punyal na sumusugat sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag ang patuloy na nagpapanatili sa kanya. Isang panloob na tinig na nagsasabing hindi ito ang katapusan at mayroon pang mas malalim na kahulugan ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Ang kanyang kapitbahay sa Tondo, si Aling Rosa, ay isang matandang babae na mahigit 60 taong gulang, nabubuhay sa maliit na tindahan ng mga gulay. Siya ang unang nakakita ng pagbabago kay Lucas, ang kanyang pagiging tahimik at ang malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Isang araw, habang si Lucas ay nakaupo sa labas ng kanyang apartment na walang ginagawa kundi ang pagmasdan, ang mga taong dumadaan, lumapit si Aling Rosa at inalok siya ng isang tasa ng mainit na kape. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang aliw kay Lucas. Sa mga sumunod na araw, naging regular na bisita si Aling Rosa sa kanyang apartment, nagdadala ng pagkain at mga kwento ng kanyang sariling buhay. Ikinwento niya kay Lucas kung paano siya nawalan ng kanyang asawa at mga anak sa isang aksidente. Maraming taon na ang nakalilipas at kung paano niya natagpuan ang kanyang sarili na mag-isa sa mundong ito. Ngunit sa halip na magpadala sa kawalan ng pag-asa, pinili ni Aling Rosa na maging mapagbigay at mabuti sa kanyang kapwa na nagsisilbing ilaw sa madilim na sulok ng Tondo. Si Lucas ay nagsimulang magbasa ng mga libro, hindi tungkol sa negosyo o kung paano yumaman muli, kundi tungkol sa pilosopiya ng sinaunang Greece at Rome. Natagpuan niya ang mga aral ni Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius. Mga lalaking nakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang sariling buhay. Si Epictetus ay isang alipin na naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang pilosopo, habang si Seneca ay isang tagapayo ng emperador na nakaranas ng pagkakatapon at kamatayan. Si Marcus Aurelius naman, isang emperador na nakipaglaban sa mga digmaan at sakit, ngunit nakasulat ng mga pagninilay na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao hanggang ngayon. Ang mga aral ng mga lalaking ito ay nagsimulang magbago kay Lucas, hindi lamang sa kanyang pananaw sa buhay kundi sa kanyang kaluluwa. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng perang nasa bangko, kundi sa lakas ng isang tao na harapin ang anumang unos nang hindi nawawala ang kanyang dignidad at integridad. Isang madaling araw ng Pebrero 2026, habang si Lucas ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang maliit na apartment, nakita niya ang pagsikat ng araw. Ang mga sinag ng liwanag ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang silid. Binibigyang liwanag ang mga simple niyang gamit at ang mga libro sa kanyang mesa. Sa sandaling iyon may isang napakalinaw na pagkaunawang dumating sa kanya. Napagtanto niyang ang lahat ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan ay hindi mga parusa o pagkakataon, kundi mga regalo. Mga regalo, sapagkat ang mga ito ang naging dahilan upang gisingin siya mula sa kanyang pagkabulag. Ang kanyang dating buhay ay puno ng mga material na bagay, ngunit siya ay walang tunay na kaligayahan. Siya ay isang alipin ng kanyang sariling ambisyon, ng kanyang pagnanais na patunayan ang kanyang sarili sa mundo. Ngayon sa kanyang kahirapan, natagpuan niya ang isang kalayaang hindi niya kailanman naramdaman. Ang kalayaang maging sino talaga siya, nang walang mga maskara na kanyang isinusuot upang pasayahin ang iba. Ang kalayaang tanggapin ang kanyang mga kahinaan at mabuhay ng may integridad. Ang kanyang pagbabago ay hindi nangyari sa isang iglap. Ito ay isang mabagal na proseso ng paghilom na puno ng mga pagdududa at sandali ng pagsubok. May mga gabing siya ay nagigising sa gitna ng dilim. Naririnig ang mga boses ng kanyang dating mga kaibigan na nang iwan sa kanya. Ang mga tawa ng kanyang mga dating kakumpetensya na ngayon ay nasa tuktok na at ang mga panlalait ng mga taong dating humahanga sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, naaalala niya ang mga salita ni Epictetus. Hindi ang mga pangyayari ang bumabagabag sa tao, kundi ang kanyang pananaw sa mga pangyayari. At dahan-dahan natutuhan niyang kontrolin ang kanyang isipan upang hindi ito magpadala sa mga negatibong kaisipan na sumisira sa kanyang kalooban. Natutunan niyang tanggapin ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi hayaan ang mga ito na maghari sa kanyang buhay. Ang sakit ay totoo, ngunit ang kanyang reaksyon dito ay kanyang pinili. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa halip na magtanim ng galit kay Edward, natutunan niyang patawarin siya, hindi dahil sa siya ay karapat-dapat sa tawad, kundi dahil ang galit ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang kanyang galit ay isang tanikala na pumipigil sa kanya upang makaalis sa kanyang nakaraan.
Sa araw na kanyang pinatawad si Edward, may isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman, parang isang malaking bato ang natanggal sa kanyang dibdib. Hindi niya ginawa ito para kay Edward, kundi para sa kanyang sarili. Ang kanyang kapatawaran ay isang pagpapalaya sa kanyang sariling kaluluwa mula sa pagkabihag ng poot. Si Lucas ay nagsimulang magtrabaho bilang isang simpleng kargador sa isang palengke sa Tondo at kalaunan bilang isang tindero ng isda. Sa kanyang mga bagong trabaho, natagpuan niya ang isang uri ng kasiyahang hindi niya naramdaman sa kanyang dating mundo ng negosyo. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga simpleng tao, ang kanilang mga kwento ng pakikibaka at pag-asa, ay nagturo sa kanya ng mga aral na hindi matatagpuan sa anumang business book. Nakita niya ang tunay na kahulugan ng resilience sa mga taong araw-araw ay nakikipaglaban upang mabuhay, ngunit hindi nawawalan ng ngiti sa kanilang mga labi. Naging bahagi siya ng isang komunidad na tinanggap siya kung sino siya, hindi bilang isang dating mayaman o isang talunan, kundi bilang isang tao na may lalim at karunungan. Isang araw habang siya ay nagtitinda ng isda sa palengke, nakita niya si Edward na dumaan. Ang dating matalik na kaibigan ay tila mas matanda at pagod, na may mga mata na walang kapayapaan. Si Edward ay tila nawalan din ng lahat, sapagkat ang kanyang panlilinlang ay hindi nagtagal, at ang kanyang mga bagong kasosyo sa negosyo ay tumalikod din sa kanya nang makita nilang wala na siyang silbi. Sa sandaling yon, si Lucas ay nakaramdam ng awa, hindi ng galit. Napagtanto niyang si Edward ay isa ring biktima ng kanyang sariling kasakiman at takot. Ang kanyang pagpapatawad ay naging ganap, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti siya ng taos-puso. Hindi siya lumapit kay Edward, sapagkat alam niyang hindi pa ito handa, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pakikiramay. Ang kwento ni Lucas ay hindi natapos sa kanyang pagiging simpleng mangangalakal. Sa katunayan, ito ang simula ng kanyang tunay na buhay. Ang buhay na puno ng layunin at kahulugan. Ang kanyang mga karanasan sa palengke ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw sa negosyo, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang motibo ay hindi na pera o kapangyarihan, kundi ang pagtulong sa kanyang kapwa. Siya ay nagsimula ng isang maliit na kooperatiba para sa mga mangangalakal sa palengke na nagbibigay ng mga pautang na walang interes at mga training upang mapaunlad ang kanilang mga negosyo. Ang kanyang dating kaalaman sa negosyo na dati ay ginagamit niya upang magpayaman, ngayon ay ginagamit niya upang maglingkod. Ang kanyang mga dating kaaway sa industriya ay nagsimulang mamanga sa kanyang pagbabago at unti-unting bumalik ang kanyang reputasyon, ngunit sa pagkakataong ito ay isang reputasyon ng integridad at katapatan. Ang kanyang dating asawa na si Maria ay nakabalita tungkol sa kanyang pagbabago. Isang araw habang si Lucas ay abala sa kooperatiba, biglang pumasok si Maria sa kanyang opisina, isang maliit na silid sa likod ng palengke na puno ng mga dokumento at tala ng mga pautang. Si Maria ay tila nahihiya at hindi mapakali, ngunit mayroong kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya kay Lucas na ang kanyang pangalawang asawa, isang mayamang negosyante, ay iniwan din siya dahil sa kanyang walang tigil na paghingi ng mga material na bagay. Napagtanto ni Maria na ang kanyang paghahanap ng seguridad sa pera ay nagdala lamang sa kanya sa walang hanggang pagkalito, at ngayon, nakikita niya sa mga mata ni Lucas ang isang kapayapaang hindi niya mahanap kahit saan. Hindi siya humingi ng anuman kay Lucas, ngunit ang kanilang pagkikita ay isang pagsasara ng isang mahalagang kabanata sa kanilang buhay. Ipinakita ni Lucas sa kanya ang kanyang kasalukuyang buhay, ang kanyang mga proyekto, at ang mga taong kanyang tinutulungan. Nakita ni Maria ang isang lalaking ganap na naiiba. Mula sa taong kanyang iniwan, isang lalaking may lalim, karunungan at tunay na kaligayahan. Ang mga anak ni Lucas na sina Paulo at Isabela, na ngayon ay nasa kanilang kabataan, ay nagsimulang makiramdam sa kanilang ama. Sa tulong ni Maria, nagsimula silang bisitahin si Lucas sa kanyang maliit na opisina at unti-unting nabuo ang isang bagong relasyon, hindi bilang isang ama na nagbibigay ng material na bagay, kundi bilang isang gabay na nagtuturo ng mahahalagang aral sa buhay. Itinuro ni Lucas sa kanila ang mga prinsipyong kanyang natutunan mula sa mga pilosopo, ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga bagay na hindi natin makontrol, ang lakas ng pagpipigil sa sarili, at ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Ang kanyang mga anak ay nagsimulang humanga sa kanya, hindi dahil sa kanyang dating tagumpay, kundi dahil sa kanyang integridad at katatagan. Sa isang mainit na hapon ng Mayo 2026, si Lucas ay nakaupo sa isang bangko sa isang maliit na parke sa Tondo. Pinagmamasdan ng kanyang mga anak na naglalaro kasama ang ibang mga bata sa komunidad. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat, isang pasasalamat na hindi nakabatay sa anumang material na bagay.
Sa kanyang harapan ay ang mga puno ng mangga na namumunga, mga simbolo ng pag-asa at pagpapatuloy. Sa kanyang tabi ay isang kopya ng mga sinulat ni Marcus Aurelius na ngayon ay puno na ng kanyang sariling mga tala at pagninilay. Hindi na niya kailangan ang mga salita ng iba upang magbigay sa kanya ng lakas, sapagkat ang mga prinsipyong ito ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang kanyang katahimikan ay hindi na katahimikan ng kawalan, kundi katahimikan ng kapunuan. Siya ay hindi na ang taong nakatayo sa tuktok ng gusali na walang pag-asa. Siya ay isang taong natagpuan ang kanyang sarili sa kabila ng lahat ng pagkawala. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong komunidad at maraming tao ang humanga sa kanyang pagbangon. Ngunit hindi siya itinuturing na isang bayani o isang tagumpay na simbolo. Sa halip siya ay naging isang kaibigan at tagapayo sa mga taong dumaraan sa kanilang sariling mga pagsubok. Ang kanyang payo ay simpleng ngunit malalim. Ang mga bagay na nakapaligid sa atin ay panandalian lamang. Ang ating panloob na pagkatao ay siyang tunay na magtatagal. Huwag nating hayaang ang mundo ang magtakda ng ating halaga. Tayo lamang ang may kakayahang gawin iyon. Ang kanyang mga salita ay may bigat sapagkat ang mga ito ay nagmula sa kanyang sariling karanasan, sa kanyang sariling pakikibaka at tagumpay. Isang gabi, habang si Lucas ay naglalakad pauwi mula sa kooperatiba, nakita niya ang isang binatang nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagiyak. Lumapit si Lucas at tahimik na naupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita kaagad. Hinayaan niya ang binata na ilabas ang kanyang nararamdaman. Matapos ang ilang minuto, nagsimulang magkwento ang binata, isang kwento ng pagkabigo sa negosyo, ng pagtataksil ng mga kaibigan, at ng pagkawala ng pag-asa. Habang nakikinig si Lucas, nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ng binata. Napangiti siya ng may pag-unawa at sinabing, "Nakita ko ang iyong sakit at alam kong ito ay totoo. Ngunit nais kong malaman mo na ang iyong paglalakbay ay hindi natatapos dito. Ang mga pagsubok na ito ay hindi mga hadlang. Sila ay mga hakbang tungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pagkabigo mismo, kundi kung paano mo ito haharapin." Ang mga salitang ito ay nagbigay liwanag sa binata, at sa mga sumunod na linggo, si Lucas ay naging kanyang tagapayo at gabay. Tinuruan niya ang binata na magmuni-muni sa kanyang mga aksyon at pananaw, upang makilala ang kanyang mga kahinaan at gawin itong lakas. Ang binata ay nagsimulang magbago, nagkaroon ng panibagong layunin sa buhay, at nagsimula ng kanyang sariling maliit na negosyo. Sa pagkakataong ito ay may integridad at malasakit, naging inspirasyon si Lucas sa kanyang komunidad, hindi dahil sa kanyang kakayahang yumaman, kundi dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan na nito. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang isang tao ay maaring mawalan ng lahat ng material na bagay, ngunit hindi kailanman mawawala ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran, natagpuan niya ang kalayaan mula sa takot at pangamba. Ang kanyang katahimikan ay naging kanyang sandata at ang kanyang karunungan ay naging kanyang gabay. Hindi na niya kailangan ang panlabas na pagkilala o kayamanan upang maging buo. Ang kanyang panloob na kapayapaan ay sapat na upang harapin ang anumang hamon ng buhay. Sa kanyang mga pagmumuni-muni, si Lucas ay madalas na nagbabalik sa mga aral ng mga sinaunang pilosopo, ngunit ngayon ay nauunawaan niya ang mga ito sa kanyang sariling paraan. Ang kanyang katahimikan ay hindi na resulta ng pagtakas kundi ng pagtanggap. Ang kanyang lakas ay hindi na resulta ng pagpilit, kundi ng pagkakasundo sa kanyang sarili. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng kanyang pagkatao at sa positibong epekto na kanyang naidudulot sa iba. Ang kanyang dating pagkatao ay tila isang malabong alaala, isang multong hindi na niya kinikilala. Sa kanyang harapan ay isang bagong buhay, isang buhay na puno ng kahulugan at pag-asa. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon para kay Lucas na ipamuhay ang kanyang mga natutunan. Ang kanyang kooperatiba ay lumago at ngayon ay may mga sangay na sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Hindi na siya ang may-ari nito, kundi ang mga taong kanyang tinulungan ang siyang nagpapatakbo nito. Siya ay naging isang simpleng tagapayo, isang matandang kaibigan na nagbibigay ng payo at inspirasyon. Ang kanyang pangalan ay hindi na laman ng mga business magazine, ngunit ito ay laman ng mga puso ng mga taong kanyang natulungan, isang mas mahalagang pamana kaysa sa anumang kayamanan.